Ang sikat ng hapon na tumatagos sa malalaking salaming bintana ng pribadong ospital sa Maynila ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa lahat ng bagay, isang mapayapang liwanag na kabaligtaran ng namumuong unos sa dibdib ni Adrian Cruz. Dala-dala niya ang isang bungkos ng sariwang dilaw na tulip ang paborito ng kanyang ina at isang nangiti na hindi mapawi sa kanyang mga labi. Sa wakas, pagkatapos ng 3 araw ng pag-aalala, sinabi ng mga doktor na unti-unti nang bumubuti ang kalagayan ni Victoria. Pulmonya, isang salitang nagdulot ng takot sa kanya, ngunit ngayon ay nagiging simbolo na ng pag-asa. Humakbang siya sa makintab at halos walang katao-taong pasilyo ng ICU. Bawat hakbang niya ay magaan puno ng pasasalamat. Pasasalamat sa mga doktor, sa mga nurse, at higit sa lahat kay Melissa, ang kanyang mapapangasawa. Ang babaeng buong pusong nag-alok na samahan si Victoria habang siya ay nasa isang mahalagang board meeting. Hayaan mo na ako, kay tita mahal. Unahin mo ang trabaho mo. Nandito lang ako para sa kanya. Sabi ni Melissa kaninang umaga, kasabay ng isang matamis na halik sa kanyang pisngi. Ang mga salitang yon ay musika sa kanyang pandinig. Sa loob ng halos 1 taon, ipinakita ni Melissa ang lahat ng katangiang hinahanap niya sa isang makakasama habang buhay, maalaga, maunawain at puno ng pagmamahal hindi lang sa kanya, kundi sa nag-iisang pamilya niya, ang kanyang ina. Napaaga ang pagtatapos ng kanyang meeting. Sa halip na umuwi, naisip niyang sorpresahin ang 2 pinakamahalagang babae sa buhay niya. Idinaan niya ang mga bulaklak, iniisip kung paano sila matutuwa sa kanyang pagdating. Siya si Adrian Cruz, ang CEO ng Reyes Legacy Foods, isang lalaking kinatatakutan sa boardroom. Ngunit sa sandaling ito, siya ay isang anak at isang nobyo na puno ng pagmamahal. Habang papalapit siya sa room for 12, isang pamilyar na kaba ang nagsimulang kumalat sa kanyang sistema. Ngunit iwinaksi niya ito. Pagod lang siguro. Pero habang nasa dulo na siya ng pasilyo, may narinig siyang kakaiba. Isang sunod-sunod at natatarantang tunog mula sa heart monitor ang biglang bumasag sa katahimikan. Hindi ito ang normal at ritmikong tunog na naririnig niya sa tuwing bumibisita siya. Ito ay isang tunog ng panganib, isang sigaw ng makina na nagbabadya ng problema. Biglang nanlamig ang kanyang sikmura. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay naglaho, napalitan ng isang guhit ng pag-aalala. Binilisan niya ang kanyang mga hakbang, ang bawat yabag ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ang tunog ay lalong lumalakas, mas natataranta, tila isang desperadong babala. Nang marating niya ang pinto ng room 4, hindi na siya kumatok. Ang kanyang kamay na kanina lang ay mahigpit na may hawak sa mga bulaklak ay nanginginig na ngayon. Walang pag-aalinlangan, ibinalibag niya ang pinto para buksan ito. Ang sumunod na segundo ay tila huminto sa pag-usad. Ang kanyang paningin ay unang napako kay Melissa, nakatayo sa tabi ng kama, nakatalikod sa kanya. Ngunit ang postura nito ay hindi karaniwan. Baluktot ang mga balikat, tensyonado ang buong katawan, tila may mabigat na puwersang ginagamit. At pagkatapos, nakita niya kung ano ang nasa ilalim ng puwersang yon. Isang puting unan ang mariing nakadiin sa mukha ng kanyang ina. Ang 2 kamay ni Melissa ay nakabaon sa unan, ginagamit ang bigat ng kanyang katawan para idiin ito pababa. Sa ilalim nito, ang katawan ni Victoria ay marahas na kumikislot. Ang mga payat nitong daliri ay mahinang kumakalmot sa mga pulsuhan ni Melissa, isang desperadong pagtatangkang makahanap ng hangin na ipinagkakait sa kanya. Bumagsak ang mga bulaklak sa sahig, ang kanilang dilaw na kulay ay tila isang mapanuksong mantsa sa malinis na linoleum. Ang tunog ng pagbagsak nito ay hindi man lang narinig. Sa gitna ng nakabibinging alarma ng monitor at ng mga pigil na tunog ng pagpupumiglas. Anong ginagawa mo? Isang sigaw na tila pinunit ang hangin. Isang boses na hindi niya nakilala, bilang sarili niya, puno ng lagim, galit at pagkalito. Sa tunog ng kanyang boses,
Biglang napalingon si Melissa. Ang unan ay bumagsak mula sa kanyang mga kamay. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Adrian ang mukha ng babaeng pakakasalan niya, isang mukha na hindi niya kailanman nakita. Isang maskara ng determinasyon, galit at malamig na desisyon. Ang mga mata nito ay nanlalaki, hindi dahil sa pagkakasala, kundi dahil sa pagkagulat na nahuli siya. Nang mawala ang unan, isang malakas at masakit na paghinga ang kumawala mula kay Victoria. Sunod-sunod na pag-ubo at paghabol sa hininga, ang bawat tunog ay basag at puno ng sakit. Ang dibdib nito ay mabilis na tumataas at bumababa, desperadong sinusubukang punan ang mga baga na ilang segundo na lang mula sa kamatayan. Hindi makagalaw si Adrian. Ang kanyang isip ay hindi maproseso ang tanawin. Ang babaeng ito ang naghahanda ng kanyang kape sa umaga, ang humahalik sa kanya, bago matulog ang kasama niyang pumili ng singsing, ay siya ring babaeng halos pumatay sa kanyang ina. Ngunit ang paralisasyon ay tumagal lamang ng isang saglit. Isang mabangis na galit ang pumalit dito, isang primitibong pangangailangan na protektahan ang kanyang ina. Sa dalawang malalaking hakbang narating niya ang kama. Hinawakan niya ang braso ni Melissa at itinulak ito palayo ng buong lakas. Tumalsik si Melissa at bumagsak sa pader, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Ngunit mabilis itong napalitan. Ang malamig na determinasyon ay naglaho at sa isang iglap bumuhos ang mga luha sa kanyang mga mata. Nagsimula siyang umiling, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi siya pinansin ni Adrian. Ang buong atensyon niya ay nasa kanyang ina. "Mama, tumingin ka sa akin. Huminga ka. Just breathe." Bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Hinaplos niya ang mukha ni Victoria, dahan-dahang inalis ang mga hibla ng buhok na dumidikit sa pawis nitong noo. Dahan-dahang dumilat ang mga mata ni Victoria. Puno ito ng takot at pagkalito. Nang makita siya, isang patak ng luha ang dumaloy sa gilid ng kanyang mata. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumabas. Tanging ang mahinang paggalaw ng mga labi. Sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto. 2 nurse at isang security guard ang humahangos, na pumasok na alarma ng ingay mula sa monitor at sa sigaw ni Adrian. Ang kanilang mga mata ay mabilis na sinuri ang eksena, ang sumisigaw na monitor, si Victoria, na humahabol sa hininga, si Adrian na nakayuko sa kanyang ina, at si Melissa na umiiyak sa isang sulok na kasandal sa pader. "Anong nangyari dito?" tanong ng isa sa mga nurse. Ang kanyang boses ay matigas at alerto, habang agad siyang lumapit kay Victoria para suriin ang mga vital sign nito. Dahan-dahang lumingon si Adrian. Ang kanyang mga mata na kanina lang ay puno ng pag-aalala para sa kanyang ina ay nag-aapoy na ngayon sa galit. Tinitigan niya si Melissa, ang babaeng minahal niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya. "Tinangka niyang patayin ang nanay ko," sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag, bawat salita ay tila isang mabigat na bato. "Pagpasok ko, nakita ko siyang may hawak na unan sa mukha ng nanay ko." Nanlaki ang mga mata ng nurse. Agad na nagsalita ang security guard sa kanyang radyo. Ang buong silid ay nabalot ng tensyon. Hindi totoo yan." Humagulgol si Melissa, ang kanyang boses ay mataas at puno ng pagkataranta. "Adrian, hindi mo naiintindihan. Nahihirapan siyang huminga. Tinutulungan ko lang siyang umupo." "Nakita kita," mariing sabi ni Adrian, hindi tinataasan ang kanyang boses, ngunit ang bigat ng kanyang mga salita ay sapat na para patahimikin ang buong silid. "Sinusubukan mo siyang sakalin." Ang mukha ni Melissa ay gumuho. Ang kanyang pagkukunwari ay nabasag. Umiling-iling siya, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang mga kamay ay nakataas na tila sumusuko. "Adrian, mahal, pakiusap. Pakinggan mo ako."
Pero bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, ang mga gwardiya ay papalapit na sa kanya. Ang mahinahong pag-uusap ay tapos na. Ang katotohanan, gaano man kasakit, ay lumabas na sa liwanag sa loob ng silid na amoy gamot at takot. Habang hinihila ng mga gwardiya si Melissa, palabas ang mga mata nito ay desperadong nakatitig kay Adrian, puno ng pagsusumamo na hindi niya maintindihan. Isang pagsusumamo na hindi para sa pagpapatawad, kundi para sa pagtakpan ang isang krimen. Adrian, hindi. Hindi ganyan ang nangyari. Tinutulungan ko lang siya. Patuloy niyang sigaw ang kanyang mga salita ay nawawala na sa pasilyo habang siya ay inilalayo. Hindi siya pinakinggan ni Adrian. Umupo siya sa tabi ng kanyang ina. Hinawakan ang nanginginig nitong kamay at ipinangako sa sarili na hinding-hindi na niya ito bibitawan muli. Ang unos ay dumating at umalis, ngunit ang pinsala na iniwan nito sa room 412 ay nagsisimula pa lamang. Ang katahimikan na pansamantalang bumalot sa silid matapos alisin si Melissa ay kasing bigat ng tingga. Tanging ang ngayong kalmado at ritmikong tunog na lamang ng heart monitor ang maririnig isang patunay na si Victoria sa kabila ng lahat ay buhay pa. Ngunit ang bawat tunog niyon ay tila isang martilyo na pumupukpok sa isipan ni Adrian, nagpapaalala sa tunog ng alarma. Ilang minuto lamang ang nakalipas. 2 pulis ang pumasok sa silid, isang matandang lalaki na may seryosong mukha at isang mas batang babae na may matalas na mga mata. Ang kanilang presensya ay agad na nagpabago sa kapaligiran. Hindi na ito isang silid sa ospital, kundi isang crime scene. Mr. Cruz, ako po si Detective Reyes. Sabi ng babaeng pulis, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Kailangan po naming malaman ang eksaktong nangyari. Nakatayo si Adrian sa tabi ng kanyang ina. Ang kamay nito ay mahigpit pa ring nakakapit sa kanya. Hindi niya maialis ang kanyang tingin sa mukha ni Victoria. Maputla, may mga bakas ng luha sa gilid ng mga mata at puno ng takot na hindi pa rin humuhupa. Nakita ko siya. Nagsimulang magsalita si Adrian, ang kanyang boses ay walang emosyon, halos mechanical. Pagbukas ko ng pinto, nakadagan siya sa nanay ko. Gamit ang unan. Buong bigat niya. Habang nagsasalita si Adrian, ang isa pang pulis, ay sinanyasan ang mga security guard sa labas. Dinala nila si Melissa pabalik sa tapat ng pinto. Ang kanyang mga pulsuhan ay hindi pa nakaposas, ngunit magkabilang gilid niya ay may bantay. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha. Ang mamahaling damit ay gusot na. Ang imahe ng perpektong nobya ay tuluyan ng gumuho. Hindi, kasinungalingan yan. Sigaw ni Melissa, ang kanyang boses ay basag sa pag-iyak. Mahal, sabihin mo sa kanila, hindi totoo yan. Nagkaroon siya ng coughing fit. Nahihirapan siyang huminga. Tinutulungan ko lang siyang itaas ang ulo niya gamit ang unan. Tumingin si Detective Reyes mula kay Melissa patungo kay Adrian. Mr. Cruz. Umiling si Adrian, isang mabagal at tiyak na pag-iling. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako kay Melissa, malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Hindi siya umuubo. Nagpupumigla siya. Kumakalmot ang mga kamay niya sa'yo, sinusubukang pigilan ka. Dahil natataranta siya. Mabilis na sagot ni Melissa, ang kanyang mga salita ay tila isinasaulo. Hindi niya alam ang nangyayari. Akala niya siguro kung ano. Adrian, kilala mo ako. Hinding-hindi ko sasaktan ang nanay mo. Itinuring ko siyang parang sarili kong ina. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Adrian. Talaga? Dahil may iba akong narinig kanina. Tumingin siya sa detective. Nang sumigaw ako, nabitawan niya ang unan. At nang tanungin ko kung anong ginagawa niya, may sinabi siya. Lalong namutla si Melissa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot, na tila naaalala niya ang kanyang pagkakamali. Ano ang sinabi niya, Mr. Cruz? Tanong ng detective. Ang kanyang panulat ay nakahanda sa ibabaw ng kanyang maliit na notepad.
Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Tinitigan ni Adrian si Melissa. Hinahayaan itong maramdaman ang bigat ng mga salitang bibitawan niya. Sabi niya, dahan-dahang sabi ni Adrian bawat salita ay may diin. Sisirain niya ang lahat. Sa pagkarinig sa mga salitang iyon napahigbi si Melissa. Isang tunog ng pagkatalo. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa kanyang katawan. Agad na nagtanong ang detective, ang kanyang tingin ay bumalik kay Melissa. Ano ang ibig mong sabihin doon? Ma'am, anong lahat? Ang sisirain niya. Hindi makasagot si Melissa. Umiling-iling lang siya, ang kanyang bibig ay bumubukas at sumasara, ngunit walang salitang lumalabas. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Nagpapalipat-lipat ng tingin mula sa mga pulis patungo kay Adrian. Adrian, pakiusap. Hindi ko sinasadya yon. Nadulas lang ako. Ngunit huli na. Ang maskara ay tuluyan ng nahulog. Ang kasinungalingan ay nabasag. Posasan niyo na. Utos ni Detective Reyes sa kanyang kasama. Ang tunog ng pag-click ng posa sa mga pulsuhan ni Melissa ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Sa sandaling iyon, ang kanyang pag-iyak ay naging isang sigaw ng galit at pagkabaliw. Nagpumiglas siya laban sa mga gwardya. Ang kanyang katawan ay marahas na kumikilos. Hindi bitawan niyo ako, Adrian. Ang kanyang boses ay umabot sa sukdulan, isang nakakabinging sigaw na nakakuha ng atensyon ng ilang mga nurse at pasyente na sumilip mula sa kanilang mga silid. Huwag mong hayaan na gawin nila to sa akin, nagkakamali ka. Mahal kita. Ginawa ko ang lahat ng ito dahil mahal kita. Ang mga salitang yon ay tumama kay Adrian na parang sampal. Pag-ibig, ito ba ang itsura ng pag-ibig? Isang marahas, mapanlinlang at halos nakamamatay na damdamin. Habang kinakaladkad si Melissa palayo, ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humina, napalitan ng tunog ng kanyang paghagulgol na umalingaw-ngaw sa mahabang pasilyo hanggang sa tuluyan na itong maglaho sa isang likuan. Ang sirena ng naghihintay na sasakyan ng pulis sa ibaba, ang tanging naiwang palatandaan ng kanyang pag-alis. Sa wakas bumalik ang katahimikan, ngunit ito ay isang katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa mga sigaw ni Melissa. Isang doktor ang pumasok, ang kanyang mukha ay seryoso. Lumapit siya kay Victoria at nagsagawa ng mabilis na pagsusuri. Tiningnan niya ang mga mata nito, pinakinggan ang dibdib at sinuri ang mga numero sa monitor. Mr. Cruz, sabi ng doktor, bumaling siya kay Adrian. Sa ngayon, mukhang stable na ang kanyang vital signs. Nakakuha siya ng sapat na oxygen bago pa man magkaroon ng permanenteng pinsala. Malaki ang pasasalamat natin na dumating ka sa tamang oras. Isang bahagyang gumaan na pakiramdam ang naramdaman ni Adrian, ngunit agad din itong nawala. Pero pagpapatuloy ng doktor at ang salitang yon ay nagpabigat muli sa hangin. Ang trauma na dinanas niya, hindi lang ito pisikal. Tumingin si Adrian sa kanyang ina. Nakadilat pa rin ang mga mata nito, nakatitig sa kawalan. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit mayroon ng bago, isang blangkong ekspresyon. Sinubukan naming kausapin siya. Malungkot na sabi ng doktor. Tinanong namin kung may masakit sa kanya, kung naririnig niya kami. Tumango siya na iintindihan niya kami. Ngunit nang subukan niyang sumagot, walang lumalabas na boses. Nanlamig si Adrian. Anong ibig niyong sabihin? Huminga ng malalim ang doktor. Ang tawag dito ay psychogenic mutism. Minsan kapag ang isang tao ay nakaranas ng matinding takot o psychological shock, ang utak nila ay pansamantalang pinapatay ang kakayahang magsalita bilang isang defense mechanism. Ang lalamunan niya ay walang pinsala, pero ang isip niya ay hindi siya hinahayaang magsalita. Ang mga salita ng doktor ay tila mga dagok sa dibdib ni Adrian. Tumingin siyang muli sa kanyang ina. Ang babaeng kilala niya bilang si Victoria Cruz
ang matriarka, ang pundasyon ng kanilang pamilya, ang babaeng may boses na kayang magpatigil ng isang buong boardroom, ay ngayon tahimik. Ninanakaw na sana ni Melissa ang hininga ng kanyang ina. Nabigo siya. Ngunit sa kanyang pagkabigo, may iba siyang ninakaw. Ang boses nito. Umupo si Adrian sa tabi ng kama, muling hinawakan ng kamay ng kanyang ina at tinitigan ang mukha nito. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng silid, isang katotohanan. Ang malinaw na lumitaw, ang unos ay tapos na. Ngunit ang pinakamalaking laban para sa kanila ay ngayon pa lamang magsisimula. Ang ilaw ng ospital ay malupit at walang awa. Bawat sulok ng silid ay maliwanag, walang pinapayagang anino na pagtaguan. Ngunit sa isipan ni Adrian, ang tanging nakikita niya ay ang dilim. Nakaupo siya sa isang hindi komportableng silya sa tabi ng kama ng kanyang ina. Hawak ang kamay nitong tulog, habang ang mga pangyayari sa hapon ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang utak na parang sirang plaka. Isinara niya ang kanyang mga mata, ngunit sa halip na makahanap ng kapahingahan, dinala siya ng kanyang isip pabalik sa isang gabi. Isang buwan na ang nakalipas. Isang hapunan na sa una ay tila perpekto, ngunit ngayon, sa pagbabalik tanaw, ay isa palang entablado ng isang tahimik na digmaan. Ang malawak na dining room sa penthouse ni Adrian ay naliligo sa malambot na liwanag mula sa isang grandiosong chandelier. Sa labas ng mga floor-to-ceiling na bintana, ang mga ilaw ng gabi sa Makati ay kumikinang na parang isang kumot ng mga bituin. Ang mesa ay nakahanda. Para sa 3 bawat plato ay perpektong nakaayos, ang mga kubyertos ay kumikinang. Ito sana ang gabing formal niyang ipakikilala si Melissa sa kanyang ina, hindi bilang kasintahan lamang, kundi bilang ang babaeng malapit na niyang pakasalan. Pumasok si Victoria Cruz sa silid na may taglay na awtoridad na hindi maikukubli kahit ng kanyang simpleng eleganteng damit. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, ang kanyang tindig ay tuwid. Sa kanyang mga mata may talas na kayang tumagos sa anumang pagkukunwari. Ngumiti siya kay Adrian, isang ngiting puno ng pagmamahal ng isang ina. Ngunit nang bumaling ang kanyang tingin kay Melissa, ang nangiti ay naging mas maingat, mas mapanuri. "Melissa, iha, you look lovely tonight." Sabi ni Victoria, ang kanyang boses ay magalang ngunit may bahid ng formalidad. "Maraming salamat po, Tita Victoria. Kayo rin po, napakaganda ninyo." Sagot ni Melissa, ang kanyang nangiti ay kasing tamis ng pulot. Lumapit siya at magalang na humalik sa pisngi ni Victoria. Isang perpektong galaw na tila pinag-aralan. Naupo sila sa hapagkainan. Si Adrian na nasa gitna ay nakakaramdam ng kakaibang tensyon sa hangin, ngunit ipinagsawalang bahala niya ito bilang kaba ng unang formal na pagkikita. "So Melissa," nagsimula si Victoria habang inihahain ang unang putahe, "Adrian tells me you're an event planner. It must be a very demanding job." "Opo, tita, but I love it. I love creating beautiful moments for people." Masiglang sagot ni Melissa, ang kanyang mga mata ay nagniningning. "Katulad po nitong engagement namin ni Adrian. It's the most beautiful moment of my life." Ngumiti si Adrian, hinawakan ng kamay ni Melissa sa ibabaw ng mesa. Hindi ngumiti si Victoria. Kumuha siya ng maliit na piraso ng kanyang pagkain. "Beautiful moments are wonderful. But a marriage? A life is built on more than just moments. It's built on foundations. Tell me, iha, ano ang mga plano mo para sa hinaharap bukod sa pagpapakasal sa anak ko?" Ang tanong ay direkta, halos parang isang interogasyon sa isang boardroom. Biglang nag-iba ang nangiti ni Melissa, naging mas pilit. "Well, tita, syempre po gusto kong maging isang mabuting asawa kay Adrian at suportahan siya sa lahat ng bagay." Medyo nautal niyang sagot. "And maybe in the future, palaguin pa ang business ko." Ang Cruz legacy ay isang malaking responsibilidad. Pagputol ni Victoria, ang kanyang boses ay nanatiling kalmado, ngunit ang bawat salita ay may bigat.
Ang sino mang papasok sa pamilyang ito ay kailangang maintindihan na hindi lang ito tungkol sa yaman o pangalan. Ito ay tungkol sa dugo, pawis at mga sakripisyo. Sinimulan ko ang kumpanyang yon mula sa wala, Melissa. Wala. At inaasahan kong ang babaeng makakasama ng anak ko ay naiintindihan ang halaga ng pagtatrabaho para sa isang bagay, hindi lang ang pag-asa na makuha ito. Ang hangin ay lalong bumigat. Ang mga salita ni Victoria ay parang mga patalim na nakatago sa ilalim ng pelus. Si Adrian ay akmang magsasalita para ipagtanggol si Melissa, ngunit pinigilan siya ng isang mahinang pagpisil ng kamay ni Melissa sa ilalim ng mesa. Naiintindihan ko po, tita. Sabi ni Melissa, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, ngunit pinilit niyang ngumiti. At hinahangaan ko po kayo para doon. Isa po kayong inspirasyon. Nagpatuloy ang hapunan sa ganitong paraan, isang palitan ng mga magagalang na salita na may nakatagong kahulugan. Bawat sagot ni Melissa ay perpekto, bawat ngiti niya ay nasa tamang lugar. Ngunit sa likod ng mga matang yon, nakita ni Adrian ang isang bahagyang kislap ng pagkasuklam o baka guni-guni niya lang. Nang matapos ang gabi at paalis na si Victoria, niyakap siya ni Adrian. Ma, you were a little tough on her, don't you think? Bulong niya. Humarap sa kanya si Victoria, ang kanyang mga mata ay seryoso. Hinaplos niya ang pisngi ng anak. Maganda siya, Adrian. Matalino. At alam niya kung ano ang mga tamang sasabihin. Masyadong tama kung minsan. What does that mean? Naguguluhang tanong ni Adrian. Huminga ng malalim si Victoria. Anak, sa negosyo kapag ang isang deal ay mukhang masyadong maganda para maging totoo, madalas hindi nga ito totoo. Maging maingat ka lang. Tumingin siya sa kanyang anak nang may malalim na pag-aalala. Take your time. Magdahan-dahan ka, anak. Ang isang tunay na diamante ay hindi kailangang madaliin ang pagpapakintab. Pagkaalis ng kanyang ina, niyakap siya ni Melissa mula sa likod. Ang istrikto naman pala ni tita. Sabi nito na may halong pagbibiro, ngunit may pait sa kanyang boses. She's just protective of me. Sagot ni Adrian, hinalikan ang noo ni Melissa. Masasanay din siya sa'yo. Sana nga. Bulong ni Melissa, isinubsob ang kanyang muka sa dibdib ni Adrian. Dahil ayokong may humadlang sa atin, mahal. Ayokong may sumira sa kung anong meron tayo. Idinilat ni Adrian ang kanyang mga mata. Ang malamig na katotohanan ng kasalukuyan ay bumalik na parang isang malaking alon. Ang mga salita ng kanyang ina, ang mga salita ni Melissa, lahat ay mayroon ng bagong mas madilim na kahulugan. Sisirain niya ang lahat. Ang lahat na tinutukoy ni Melissa ay hindi ang kanilang pagmamahalan. Ito ay ang kanyang plano, ang kanyang grandiosong disenyo para makuha ang buhay na pinapangarap niya. At ang kanyang ina, si Victoria, ay hindi lang isang hadlang, isa siyang banta. Isang matalas na isip na nakakita sa mga bitak ng kanyang perpektong pagkukunwari. Ang hapunan na yon ay hindi isang simpleng pagkikita. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. At si Adrian, na nabulag ng pag-ibig, ay hindi man lang ito napansin. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya, mas masakit pa sa galit na nararamdaman niya. Binaliwala niya ang babala. Binaliwala niya ang intuwisyon ng kanyang ina. At ang kabayaran sa kanyang pagkabulag ay halos buhayin nito. Muling niyang hinigpitan ang hawak sa kamay ni Victoria na tila sa paggawa noon ay maibabalik niya ang oras at mababago ang lahat. Ngunit alam niya na huli na. Ang lason ay naihasik na sa gabing iyon at ang bunga nito ay ang nakabibinging katahimikan na ngayon ay nagahari sa silid ng ospital. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay tila isang insulto. Paano nagkakaroon ng bagong umaga? Kung para kay Adrian, ang mundo niya ay nananatili. Sa madilim na gabi ng pagkakanulo, magdamag siyang hindi natulog, binantayan ang bawat paghinga ng kanyang ina. Walang pagbabago. Tahimik pa rin si Victoria, ang mga mata ay nakabukas, ngunit tila nakatingin sa isang mundong hindi niya marating.
Bandang 9:09 ng umaga, dumating si James Ocampo, ang kanyang best friend at abogado. Hindi katulad ni Adrian na gusot ang damit at namumugto ang mga mata, si James ay bihis na bihis sa kanyang suit, ngunit ang kanyang mukha ay seryoso at bakas ang pag-aalala. "Dre, anong balita?" Tanong ni James. Ang kanyang boses ay mahina, puno ng respeto. Sa katahimikan ng silid, inilapag niya ang isang briefcase sa maliit na mesa. Umiling lang si Adrian. Wala. Ganun pa rin. Ayaw pa ring magsalita. Tinapik ni James ang balikat niya. Magiging maayos din siya. Matibay si Tita Victoria. Tumingin siya sa natutulog na ginang. Mas matibay pa sa ating dalawa. Pumunta sila sa isang maliit na family lounge sa dulo ng pasilyo para makapag-usap. Nagtimpla si James ng kape para sa kanilang dalawa, ngunit hindi man lang nagalaw ni Adrian ang sa kanya. "Nakausap ko na si Detective Reyes kaninang umaga." Panimula ni James, ang kanyang boses ay naging professional. "May mga initial findings na sila. Adrian, you need to prepare yourself." Tumingin si Adrian sa kanya. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. Anong nalaman nila? Huminga ng malalim si James bago buksan ang kanyang briefcase at maglabas ng ilang dokumento. Una, ang finances ni Melissa. "Dre, it's a complete disaster." Ipinakita ni James ang isang preliminary credit report. May utang siya sa 6 na magkakaibang bangko. Mahigit 5 milyong piso sa credit card debt pa lang. Ang event planning business niya, nag-file ng bankruptcy 8 months ago. Napatingin si Adrian sa papel, ngunit ang mga numero ay tila lumalangoy sa kanyang paningin. "Imposible," sabi niya. Maayos ang takbo ng negosyo niya. Katunayan, may kliyente siyang kausap para sa isang malaking kasal sa Tagaytay. Wala. Pagputol ni James, ang kanyang boses ay matigas. Gawa-gawa niya lang lahat. Sinuri nila ang bank accounts niya. Halos walang laman. Mayroon din silang kopya ng eviction notice mula sa tinitirhan niyang kondo. 2 buwan na siyang hindi nagbabayad ng upa. Ang bawat salita ni James ay tila isang suntok sa sikmura ni Adrian. Ang babaeng palaging nagpipilit na maghati. Sila sa bayad sa restaurant, ang babaeng tumanggi sa mga mamahaling regalo dahil kaya niyang bilhin ang sarili niyang gamit. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. Isa itong maselang pag-arte. Pero, paano? Halos pabulong na tanong ni Adrian. Ang mga damit niya, ang bag, laging bago. Laging designer. Utang sanang simpleng sagot ni James. O baka galing sa credit card na matagal nang maxed out. Adrian, she was living a lie. A very expensive lie. At malapit na siyang masilo. The banks were about to file cases against her. Napahilamos si Adrian sa kanyang mukha. Ang pagkahilo na kanyang nararamdaman ay hindi dahil sa puyat. Ito ay ang pagguho ng pundasyon ng kanyang katotohanan. May mas malala pa, Dre, pagpapatuloy ni James, at sa tono ng kanyang boses alam ni Adrian na ang pinakamasakit ay hindi pa dumarating. Sinabi sa akin ng detective na nakuha nila ang laptop ni Melissa. With her consent, syempre, para daw mapatunayan na wala siyang tinatago. May sarkasmo sa boses ni James at nakita nila ang browser history niya. Itinuro ni James ang isa pang dokumento. Isang listahan ng mga search terms at websites. Adrian Cruz, Net Worth Victoria Cruz Business History, Cruz Legacy Foods, Board Members, Annual Charity Balls in Manila, Adrian Cruz Favorite Restaurants, Adrian Cruz Single. Ang listahan ay mahaba. Ang mga petsa ng paghahanap ay nagsimula mahigit 1 taon na ang nakalipas ilang buwan bago sila unang nagkita. Ang charity gala, sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Doon kami unang nagkakilala. Akala ko, tadhana. Umiling si James. Hindi, Dre. Hindi tadhana. Estratehiya. Nakita nila sa records ng event organizer. Alam ni Melissa na ikaw ang isa sa mga major sponsors at inaasahang darating. Kumuha siya ng ticket na binayaran niya gabi
Ang gamit ang isang credit card na tumalbog kinabukasan. She positioned herself near the bar kung saan alam niyang madalas kang pumunta. Pinag-aralan kanya Adrian. Ang sakit ay kumalat sa buong dibdib ni Adrian, isang malamig at matalim na kirot. Ang kanilang unang pag-uusap. Ang kanyang tawa na tila napakatotoo. Ang kanyang mga tanong na tila puno ng sinseridad. Lahat ng iyon. Isang script, isang plano. Hindi siya nahulog sa akin, sabi ni Adrian habang dahan-dahang tinatanggap ang mapait na katotohanan. Pinuntirya niya ako. Mukhang ganoon nga, malungkot na, sabi ni James. Ikaw ang kanyang get out of jail free card. Ang solusyon sa lahat ng kanyang problema sa pera. At si Tita Victoria, nakita niya ang hindi mo nakita. Siya ang naging hadlang sa plano niya at kailangan siyang alisin. Napatayo si Adrian at lumakad patungo sa bintana, tinitingnan ang abalang syudad sa ibaba. Ang lahat ng mga taong yon nagmamadali, nabubuhay ng kanilang mga buhay. Ilan kaya sa kanila ang nabubuhay sa kasinungalingan? Ilan kaya sa kanila ang nagtatago sa likod ng isang maskara? Ang babaeng minahal niya ng buong puso, ang babaeng handa niyang bigyan ng kanyang pangalan, ay hindi totoo. Isa siyang multo, isang karakter na nilikha para sa isang layunin ang makuha siya. At siya si Adrian Cruz, ang tinitingalang CEO, ang matalinong negosyante, ay naging isang tanga. Isang bulag na tanga na naloko ng isang perpektong pag-arte. Humarap siya kay James, ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng kalungkutan, kundi ng isang bagong malamig na determinasyon. Gusto ko siyang makulong, James. Gusto kong pagbayaran niya ang lahat ng ito. Hindi lang ang ginawa niya sa nanay ko kundi ang bawat isang kasinungalingan. Tumango si James. Gagawin natin, Dre. Gagawin natin. Bumalik si Adrian sa silid ng kanyang ina. Umupo siyang muli sa tabi nito at hinawakan ang kamay nito. Tinitigan niya ang tahimik na mukha ni Victoria. Matbulong niya kahit alam niyang hindi ito makakasagot. Tama ka. Tama ka sa lahat. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako dahil hindi ako nakinig. Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang lahat, hinayaan ni Adrian ang kanyang sarili na umiyak. Hindi dahil sa galit o pagkabigla, kundi dahil sa bigat ng katotohanan na ang pag-ibig na inakala niyang pundasyon ng kanyang kinabukasan ay isa palang bitag na maingat na inilatag para sa kanya. At sa kanyang pagkahulog, halos madamay niya ang nag-iisang tao na tunay na nagmamahal sa kanya. Lumipas ang 2 araw na tila isang mahabang walang katapusang gabi. Si Adrian ay bihirang umalis sa tabi ni Victoria. Ang mga tawag mula sa opisina ay sinasagot ni James na nagsisilbing pader sa pagitan ni Adrian at ng mundo ng negosyo na pansamantala niyang tinalikuran. Ang tanging focus niya ay ang kanyang ina. Nagbabasa siya ng mga libro para dito kinukwentuhan ito tungkol sa mga balita sa dyaryo at kinakausap ito na parang normal ang lahat umaasang maririnig niya ang boses nito bilang sagot. Ngunit nananatiling tahimik si Victoria. Ang tanging komunikasyon nila ay sa pamamagitan ng mga mata, isang mahinang pagpisil sa kamay o isang bahagyang pagtango. Ang bawat maliit na galaw ay isang tagumpay para kay Adrian. Isang hapon, habang inaayos niya ang mga unan sa likod ng kanyang ina, napansin niyang ang mga mata ni Victoria ay paulit-ulit na tumitingin sa kanyang handbag na nakapatong sa isang silya sa sulok ng silid. Gusto mo ba yan, Ma? Tanong ni Adrian. Dahan-dahan itong tumango. Kinuha ni Adrian ang mamahaling leather bag at inilapag sa kama. Binuksan niya ito. Sa loob nakita niya ang karaniwang laman, wallet, lipstick, pabango. Ngunit may isang bagay na hindi karaniwan. Isang maliit itim na tablet. Hindi ito ang karaniwang ginagamit ng kanyang ina. Ito ba? Tanong niya, itinaas ang tablet. Muli tumango si Victoria. Iniabot ni Adrian ang tablet. Ginamit ni Victoria ang kanyang nanginginig na hintuturo para buksan ito.
walang password. Ang unang lumabas sa screen ay isang bukas na email. Ang mga mata ni Adrian ay agad na napako sa subject line, Final Report, Remelisa Flores. Nanlamig ang kanyang dugo. Tumingin siya sa kanyang ina na may pakiusap sa mga mata, hinihimok siyang basahin ito. Dahan-dahang kinuha ni Adrian ang tablet. Ang email ay mula sa isang security and investigation agency at ang petsa nito ay ang mismong araw ng pag-atake. Ibig sabihin, natanggap ito ng kanyang ina ilang oras lamang bago tangkaing patayin siya ni Melissa. Sinimulan niyang basahin ang kalakip na report. Ang bawat pangungusap ay tila isang dagok, mas masakit pa sa mga impormasyong sinabi sa kanya ni James. Ito ay mas detalyado, mas personal, mas malupit. Naroon ang lahat. Ang totoong address ni Melissa sa isang lumang apartment sa Pasay, hindi sa isang magarang kondo sa BGC na sinasabi niya. Ang mga larawan ng mga collection agent na nag-aabang sa labas ng kanyang pinto. Ang mga transcript ng mga galit na text message mula sa mga taong pinagkakautangan niya. Ang katotohanan tungkol sa kanyang pamilya, hindi sila mga old rich mula sa probinsya na nawalan ng yaman, gaya ng kwento niya. Ang kanyang ama ay isang construction worker na namatay sa isang aksidente at ang kanyang ina ay isang labandera na namatay sa sakit. At pagkatapos, dumating ang bahaging halos magpabagsak kay Adrian. Ang huling bahagi ng report, paksang pinag-uusapan, Mia Flores, kapatid. May mga larawan ng isang batang babae, mga 16 na taong gulang na karatay sa isang pampublikong ospital. Payat maputla, ngunit may ngiti sa mga labi sa ilang mga larawan. Ang diagnosis, isang malubhang sakit sa bato na nangangailangan ng agarang kidney transplant. Isang operasyon na nagkakahalaga ng milyon-milyon, isang halagang imposible para sa isang taong baon sa utang. Sa ilalim ng mga larawan, may isang tala mula sa investigador. Si Melissa Flores ay regular na bumibisita sa kapatid. Ngunit ang staff ng ospital ay nagsasabi na sa mga huling linggo, siya ay tila mas desperado, palaging nagtatanong tungkol sa mga pagpipilian sa pagbabayad at mga posibleng donors sa ibang bansa. Biglang nagkaroon ng kahulugan ang lahat, ang pagmamadali, ang desperasyon, ang handang pumatay para sa pera. Hindi lang ito para sa mga designer bag o sa isang magarbong pamumuhay. Ito ay para sa isang buhay. Hindi nito binabawasan ang bigat ng kanyang kasalanan, ngunit binigyan nito ng mukha ang kanyang motibo. Isang mas malungkot, mas trahedyang mukha. Nang matapos basahin ni Adrian, ibinaba niya ang tablet. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Tumingin siya sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga tanong. Bakit hindi niya sinabi? Tila nabasa ni Victoria ang kanyang isip. Kinuha nito ang tablet at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Adrian na ginamit nito ang on-screen keyboard. Ang kanyang mga daliri ay mabagal at hirap, ngunit determinado. Bawat letra ay isang pakikibaka. Pagkatapos ng ilang minuto, ipinakita niya ang screen kay Adrian. Ang mga salita ay simple, ngunit puno ng bigat. Hindi ako sigurado. Ayokong masaktan ka. Dalawang luha ang sabay na pumatak mula sa mga mata ni Adrian. Ang kanyang ina, kahit na may sarili ng mga duda, ay pinili pa ring protektahan ang kanyang damdamin. Pinili niyang mag-imbestiga ng mag-isa sa halip na basta na lang sirain ang kaligayahang nakikita niya sa kanyang anak. Inilagay niya ang kaligayahan ni Adrian bago ang sarili niyang kutob, at ang pag-iingat na yon ay halos ikamatay niya. Basag ang boses ni Adrian. Ako dapat ang humihingi ng tawad sa'yo, hindi ikaw sa akin. Muling nag-type si Victoria, mas mabilis na ngayon, na tila may lakas na bumalik sa kanya. Akala ko may oras pa ako para sabihin sa'yo. Akala ko makukumbinsi ko siyang magsalita ng totoo. Iyon pala. Ang huling pag-uusap nila ni Melissa bago ang insidente.
Sinusubukan pala ni Victoria na bigyan ng pagkakataon si Melissa na umamin. Bigyan ito ng daan palabas. Ngunit sa halip na tanggapin, pinili ni Melissa ang daan ng karahasan. Isang malalim na pag-unawa ang namuo sa pagitan ng mag-ina sa gitna ng katahimikan. Hindi na nila kailangan ng mga salita. Ang sakit, ang pagsisisi, at ang walang hanggang pagmamahal ay malinaw na nakikita sa kanilang mga mata. Muling kinuha ni Victoria ang tablet. Ang kanyang mga daliri ay gumalaw sa huling pagkakataon at ipinakita niya ang tanong na bumasag sa puso ni Adrian. Papatawarin mo ba ako, anak? Dahil hindi ko nasabi agad. Hindi na napigilan ni Adrian ang kanyang sarili. Niyakap niya ang kanyang ina, maingat ngunit mahigpit. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa balikat nito, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Walang dapat patawarin, ma. Bulong niya sa buhok nito. Walang-wala. Ako ang may kasalanan. Ako ang naging bulag. Patawarin mo ako. Sa yakap na yon, sa gitna ng amoy ng ospital at ng tahimik na pag-iyak, naramdaman ni Adrian ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang init ng pagmamahal ng isang ina na walang kondisyon, isang pagmamahal na handang mag-imbestiga ng mga lihim at harapin ang panganib para lang protektahan ang isang anak na naliligaw ng landas. At sa sandaling iyon, ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi na niya hahayaang may makasakit pa ritong muli. Kailanman, ang malamig at kulay abong pader ng selda ay tila sumisipsip sa lahat ng kulay at pag-asa. Wala ang malambot na ilaw ng penthouse ni Adrian, wala ang kinang ng mga alahas, wala ang amoy ng mamahaling pabango. Ang tanging narito ay ang amoy ng disinfectant at luma at ang bigat ng katahimikan na binabasag lamang ng malayong tunog ng mga bakal na rehas. Nakaupo si Melissa sa dulo ng isang makitid na kama. Ang kanyang mga braso ay nakayakap sa kanyang mga tuhod. Ang mamahalin niyang damit ay pinalitan na ng isang kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang mukha na dating laging perpektong naka-makeup ay hubad na ngayon, nagpapakita ng mga dark circles sa ilalim ng kanyang mga mata at ng mga linya ng pagod na hindi kayang itago. Hindi na siya umiiyak, naubos na ang kanyang mga luha. Ang natitira na lang ay isang blangko, malamig na pakiramdam. Isinara niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang kanyang isip na dalhin siya pabalik malayo sa lugar na ito. Ang kanilang maliit na bahay sa tondo ay palaging amoy ulam na niluluto sa kahoy at ng pinagpawisan. Si Melissa sa edad na 10 ay natutong magnakaw ng tingin sa mga malalaking bahay na nadadaanan niya papuntang eskwela. Pinangarap niya ang malilinis na sahig, ang malalambot na sofa, ang buhay na malayo sa ingay at hirap. Nang mamatay ang kanilang ama sa isang construction site, ang kanilang ina ang nag-isang nagtaguyod sa kanila. Naglalabada ito araw at gabi. Ang mga kamay ay laging kulubot at basa. Mag-aral kang mabuti, nak. Palaging sabi nito kay Melissa. Ang edukasyon ang tanging yaman na maipapamana ko sa inyo. At nag-aral siyang mabuti. Naging matalino siya, determinado, at higit sa lahat mapagmasid. Natutunan niyang ang ganda at talino ay isang puhunan. Sa kolehiyo natutunan niyang gayahin ang pananamit at pananalita ng kanyang mga mayayamang kaklase. Natutunan niyang ngumiti, sa tamang paraan tumawa sa tamang biro, at kaibiganin ang mga tamang tao. Lumikha siya ng isang bagong bersyon ng kanyang sarili, isang bersyon na walang bahid ng tondo. Nang mamatay ang kanilang ina dahil sa sakit na hindi nila kayang ipagamot, ang lahat ng responsibilidad ay napunta sa kanya. Lalo na ang pag-aalaga kay Mia, ang kanyang nakababatang kapatid na sakitin. Si Mia ang kanyang mundo, ang kanyang tanging totoong koneksyon sa nakaraan. Ang kanyang event planning business ay nagsimula ng maayos, ngunit hindi sapat. Ang mga kliyente ay gustong magbayad ng maliit para sa malalaking pangarap. Ang mga utang ay nagsimulang maipon. Bawat araw ay isang pakikibaka para mapanatili ang ilusyon ng tagumpay.
Isang araw, 6 na buwan, bago ang insidente sa ospital, ang mundo niya ay tuluyang gumuho. Dinala niya si Mia sa ospital dahil sa matinding pananakit ng likod. Ang hatol ng doktor ay parang isang sentensya ng kamatayan, end-stage renal disease. Kailangan ni Mia ng transplant. Agad. Ang halaga ay astronomical, isang sampal sa mukha ng kanyang pekeng realidad. Sa gabing iyon, umiyak siya sa sahig ng kanyang inuupahang kondo, napapaligiran ng mga designer bag na hindi pa bayad at ng mga collection notice na nakatago sa ilalim ng kama. Doon sa gitna ng kanyang desperasyon, nabuo ang isang plano. Isang huling desperadong sugal. Matagal na niyang naririnig ang pangalan ni Adrian Cruz sa mga social circle. Isang binatang bilyonaryo mag-isa at kilala sa pagiging mapagbigay. Nagsimula siyang mag-research. Bawat artikulo, bawat interview, bawat social media post. Pinag-aralan niya ang kanyang mga gusto, ang kanyang mga kahinaan, ang kanyang kasaysayan. Nalaman niyang may malambot na puso ito para sa mga taong nagsusumikap. Nalaman niyang ulila na ito sa ama. Nalaman niyang ang pinakamahalaga sa kanya ay ang kanyang ina. Iyon ang naging blueprint niya. Ipinakita niya ang sarili bilang isang babaeng masipag, independyente, at mapagmahal sa pamilya. At gumana ito. Mas madali pa kaysa sa inaasahan niya. Si Adrian ay tila uhaw sa isang tunay na koneksyon at ibinigay niya ang perpektong ilusyon nito. Ngunit may isang bagay siyang hindi napaghandaan, si Victoria Cruz. Ang matriarka ay hindi katulad ng anak nito. Ang mga mata ni Victoria ay hindi nakakakita ng ilusyon. Nakikita nito ang mga bitak. Sa bawat pagkikita nila, nararamdaman ni Melissa ang titig nito, ang mga tanong nito, na tila mga scalpel na sumusubok, tumagos sa kanyang pagkukunwari. Ang huling dayami ay dumating noong araw ng insidente. Bumisita si Melissa kay Mia sa ospital bago pumunta kay Victoria. Hawak niya ang isang sulat mula sa isang international transplant coordinator. Mayroon silang potensyal na donor para kay Mia sa Singapore. Kailangan lang nilang magdeposito ng 10 milyong piso sa loob ng 1 linggo. 10 milyon. Isang halaga na parang isang biro. Pagdating niya sa silid ni Victoria, dala ang bigat ng balitang iyon, sinubukan niyang maging normal. Ngunit si Victoria ay direkta. Melissa? Sabi nito, ang boses ay mahina dahil sa sakit, ngunit ang awtoridad ay naroon pa rin. Kailangan nating mag-usap. Alam kong may mga bagay kang hindi sinasabi sa amin. Sa akin. Bigyan kita ng pagkakataon. Sabihin mo ang totoo at tutulungan kita. Pero kung magsisinungaling ka pa rin, nahuli na siya. Alam na ni Victoria. Hindi niya alam kung paano, pero alam niya. Ang kanyang mundo ay guguho na. Kung malalaman ni Adrian ang totoo, iiwan siya nito. Mawawala ang kasal, mawawala ang pera, at mawawala ang buhay ni Mia. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo, tita. Sagot niya, ang kanyang puso ay dumadagundong. Huwag na tayong maglokohan. Sabi ni Victoria, ang kanyang mga mata ay matalas. Kakausapin ko si Adrian ngayong gabi. Sasabihin kong ipagpaliban ang kasal. Sasabihin kong kailangan niyang alamin kung sino ka talaga. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nabali sa loob ni Melissa. Ang lahat ng kanyang pagod, takot at desperasyon ay nagsama-sama at naging isang malamig na kakabaliw na galit. Ang babaeng ito, na mayroon ng lahat sa mundo, ay kukunin pa ang nag-iisang pag-asa niya. Ang natitirang nangyari ay malabo na sa kanyang alaala. Nakita niya ang unan. Nakita niya ang hirap na paghinga ni Victoria. At ang tanging naisip niya ay, kailangan siyang tumahimik. Kailangan siyang mawala. Idinilat ni Melissa ang kanyang mga mata. Bumalik siya sa malamig na realidad ng selda. Wala ng Adrian, wala ng kasal, wala ng pag-asa. Hindi siya umiyak para sa sarili niya. Ang kanyang pagsisisi ay hindi para sa krimen na ginawa niya laban kay Victoria o para sa panlolokong
ginawa niya kay Adrian. Ang sakit na gumuguhit sa kanyang puso, ang tanging tunay na emosyon na natitira sa gitna ng pagkamanhid ay para kay Mia. Nabigo siya. Sa kanyang desperadong pagtatangkang iligtas, ang kapatid tuluyan niyang nawasak ang sarili niya. At sa proseso, nawasak din niya ang anumang natitirang pagkakataon ni Mia. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hinarap ni Melissa ang babae sa salamin. Hindi ang eleganteng socialite, hindi ang matagumpay na event planner, kundi ang desperadong ate mula sa Tondo na handang gawin ang lahat para sa kanyang kapatid. At sa huli ang lahat na yon ay hindi pa rin naging sapat. Isinandal niya ang kanyang ulo sa malamig na pader. Sa labas narinig niya ang sirena ng isang ambulansya. Para kanino kaya iyon? Isang taong may sakit, isang taong naaksidente, o isang taong may pag-asa pa papunta sa ospital kung saan may naghihintay na lunas? Para kay Mia ang tunog ng sirena ay paalala lamang ng panahong nauubos. At para kay Melissa na nakakulong sa 4 na sulok ng kanyang pagkakamali, ang tunog na yon ay isang paalala ng buhay na hindi na niya kailanman maibibigay. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi ito luha ng pagkakasala kundi luha para sa isang kapatid na ang tanging kasalanan ay ang magtiwala sa kanya. Ang conference room ng Cruz Legacy Foods ay tahimik, ngunit ang tensyon ay halos hinihiwa sa hangin. Sa isang malaking screen sa dulo ng mahabang mesa, ang mukha ng 12 miyembro ng Board of Directors ay nakatingin ng may pag-aalala at pagkalito. Sila ay sanay na makita si Adrian Cruz na matikas sa kanyang business suit, nasa unahan ng mesa, nagmamando ng may kumpiyansa. Ngunit ang Adrian na nakikita nila ngayon sa screen sa pamamagitan ng isang video call ay ibang-iba. Nakaupo siya sa isang maliit na lounge sa ospital. Ang kanyang damit ay isang simpleng itim na t-shirt. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo at ang kanyang mga mata ay may bigat na hindi pa nila nakikita dati. Good morning everyone. Simula ni Adrian ang kanyang boses ay kalmado ngunit pagod. Alam kong marami kayong tanong tungkol sa biglaan kong pagliban at sa mga balitang kumakalat na ang mga bulungan sa social media at business columns ay hindi maiiwasan. CEO's fiancé arrested in shocking hospital incident. Ang mga haka-haka ay laganap. Hindi ako magpapaligoy-ligoy pa. Pagpapatuloy ni Adrian ang kanyang tingin ay matatag. Nagkaroon ng isang malubhang insidente sa pamilya. Ang aking ina, si Victoria Cruz, ay nasa ospital at kasalukuyan siyang nagpapagaling. Isang kolektibong paghinga ng pagkabigla ang narinig mula sa mga miyembro ng board. Dahil dito, sabi ni Adrian, bawat salita ay may bigat ng isang pinal na desisyon. Ako ay pansamantalang mag-file ng indefinite leave of absence mula sa aking mga tungkulin bilang CEO, effective immediately. Ang katahimikan sa conference room ay nabasag ng mga nagulat na bulungan. Ang vice-presidente, isang matandang lalaki na matagal nang nagsisilbi sa kumpanya, ang unang nagsalita. Adrian, naiintindihan namin ang sitwasyon pero indefinite leave ang kumpanya. Paano ang operasyon? Ang kumpanya ay mananatiling matatag. Tiyak na sagot ni Adrian. Itinayo ko ang isang team na may kakayahang magpatakbo nito kahit wala ako. Ikaw, Mr. Sandoval, ang pansamantalang mamumuno bilang acting CEO. Ang lahat ng desisyon ay dadaan sa iyo sa konsultasyon ng buong board. Buo ang tiwala ko sa inyo. Pero Adrian, ang desisyon ko ay pinal. Pagputol ni Adrian, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay lumambot. Sa loob ng 20 taon, ang Cruz Legacy ang naging buhay ko. Binigay ko ang lahat dito, ngunit sa isang iglap, halos mawala sa akin ang dahilan kung bakit ko ito sinimulan. Ang aking ina, ngayon siya muna. Siya ang aking priority. End of discussion. Walang nangahas na tumutol. Sa screen nakita nila hindi lang ang kanilang CEO, kundi isang anak na gumagawa ng isang mahirap
ngunit kinakailangang pagpili. Natapos ang video call at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon naramdaman ni Adrian ang pagkawala ng isang mabigat na pasanin sa kanyang mga balikat. Pagbalik niya sa silid ni Victoria, nakita niya itong gising ang mga mata ay nakatutok sa kanya. May pag-unawa sa mga matang yon na tila narinig nito ang bawat salitang binitawan niya. Ngumiti si Adrian, isang tunay na ngiti. Wala ka nang dapat alalahanin, ma. Nandito lang ako. Ang mga sumunod na araw ay nagkaroon ng bagong ritmo. Ang mga umaga ay ginugugol ni Adrian sa pagbabasa ng dyaryo para sa kanyang ina. Ang mga tanghali ay para sa mga maliliit na ehersisyo na itinuro ng physical therapist. At ang mga hapon, ang paborito nilang pareho. Sa isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga bulaklak sa florera, nagsimula siyang magkwento. Naaalala mo, ma? Noong grade 5 ako. Sabi niya habang inaalis ang ilang tuyong dahon. Yung Nutrition Month, pinilit mo akong magsuot ng costume na kalabasa. Isang malaking bilog at kulay kahel na karton. Sabi ko sa'yo, ayoko kasi pagtatatawanan ako. Isang bahagyang kislap ang lumitaw sa mga mata ni Victoria. Pero sabi mo, pagpapatuloy ni Adrian na papangiti sa alaala, ang kalabasa ang pinakamasustansyang gulay. Be proud to be a kalabasa. At talagang pinanindigan mo. Ikaw pa ang naghatid sa akin sa school, hawak ang kamay ko habang pinagtitinginan ako ng lahat. Ako ang nag-iisang kalabasa sa buong parada. Lahat sila, prutas, ako lang ang gulay. Huminto si Adrian at tumingin sa kanyang ina. Nanalo ako ng most nutritious costume. At pag-uwi natin habang kumakain tayo ng ginataang kalabasa, sabi mo sa akin, see, it's good to be different. It's good to be a kalabasa. Hindi ko alam kung bakit pero iyon ang pinaka-naaalala kong bilin mo sa akin. Habang nagkukwento siya, isang bagay ang nangyari. Isang bagay na halos himala. Mula sa lalamunan ni Victoria, isang tunog ang lumabas. Hindi ito salita. Hindi ito malinaw. Ngunit ito ay isang tunog. Isang mahina garalgal na tunog na may kasamang hangin. Isang pigil na pagtawa. Natigilan si Adrian, ang hawak na bulaklak ay halos mabitawan. Tumingin siya sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Si Victoria ay nakatingin sa kanya, ang mga gilid ng kanyang bibig ay bahagyang nakaangat. At ang kanyang dibdib ay bahagyang umalog sa muling pagtatangkang tumawa. Ang tunog na yon, ang pinakamagandang tunog na narinig ni Adrian sa buong buhay niya. Hindi niya napigilan ang sarili. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay biglang bumuhos. Hindi ito luha ng kalungkutan o pagsisisi, kundi luha ng purong kaligayahan at pag-asa. Narinig ko yon, ma. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa tuwa. Lumapit siya at marahang hinawakan ang kamay nito. Narinig kita. Muling sinubukan ni Victoria at isa pang mahinang tunog ang lumabas. Sa gitna ng sterile na puti ng silid ng ospital, isang bagay ang nagsimulang gumaling. Hindi lang ang lalamunan ni Victoria, kundi ang puso ni Adrian. Ang unang hakbang ay nagawa na. Ang katahimikan ay nagsisimula ng mabasag. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Adrian na sa kabila ng lahat ng nawala sa kanya, may isang bagay na mas mahalaga ang nagsisimula ng bumalik. Ang tunog ng mahinang pagtawa ni Victoria ay naging isang maliit na apoy sa gitna ng kadiliman. Sa mga sumunod na araw, ang apoy na yon ay unti-unting lumaki. Gabi-gabi bago matulog, hinihimok ni Adrian ang kanyang ina na subukang gumawa ng mga tunog. Mula sa mga simpleng patinig, a, e, i, hanggang sa mga simpleng salita. Ang bawat pagtatangka ay nakakapagod para kay Victoria, ngunit ang determinasyon sa kanyang mga mata ay hindi kailanman nawala. Isang linggo pagkatapos ng unang pagtawa, nagbunga ang kanilang pagsisikap. Gabi na. Ang tanging ilaw sa silid ay mula sa isang maliit na lamp sa tabi ng kama. Katatapos lang basahin ni Adrian ang isang kabanata,
mula sa paboritong libro ng kanyang ina. Isinara niya ang libro at tumingin kay Victoria. Okay ka lang, ma? Tanong niya, isang tanong na naging ritual na nila. Karaniwan tatango lang si Victoria, ngunit sa gabing iyon, merong kakaiba. Tinitigan siya ng kanyang ina. Ang mga labi ay bahagyang nakaawang. Mayroon siyang gustong sabihin. Nakita ni Adrian ang pakikibaka sa kanyang mga mata, ang pagsisikap na iutos sa kanyang utak na pagganahin ang kanyang boses. Huminga ng malalim si Victoria at pagkatapos sa isang mahina garalgal at halos hindi marinig na bulong isang salita ang lumabas. Natigilan si Adrian. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Hinintay niya ang salitang iyon sa loob ng napakatagal na panahon. Ang isang salita na iyon ay naglalaman ng lahat pagmamahal, pag-aalala, koneksyon. Ma, sagot niya lumapit pa, na tila takot na baka mawala ang sandali. Muling sinubukan ni Victoria mas malakas na ngayon. Anak, ang mga luha ay muling namuo sa mga mata ni Adrian, ngunit pinigilan niya ang mga ito. Hindi ito ang oras para umiyak. Ito ang oras para makinig. Sa loob ng sumunod na oras sa gitna ng sagradong katahimikan ng gabi, nagsimula silang mag-usap. Hindi tungkol kay Melissa, hindi tungkol sa insidente. Sa halip ang mga salitang dahan-dahang nabuo mula sa bibig ni Victoria ay mga salitang matagal nang nakatago sa kanilang mga puso. Patawad! Bulong ni Victoria, bawat pantig ay isang pagsisikap. Para saan man naguguluhang tanong ni Adrian. Hindi, kita, nabigyan ng pamilya. Ang mga salitang yon ay tumama kay Adrian nang mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Dinala siya nito pabalik sa kanyang pagkabata. Ang alaala ng kanyang ama na nag-iimpake ng mga gamit, ang tunog ng pagsara ng pinto at ang imahe ng kanyang ina na nakatayo sa kusina mag-isa, sinusubukang buuin ang kanilang nasirang mundo. Hindi iyon kasalanan mo, ma. Mabilis niyang sabi. Iniwan niya tayo. Umiling si Victoria, ang mga luha ay dumadaloy na ngayon sa kanyang mga pisngi. Masyado akong naging abala sa mga trabaho. Ang kanyang paghinga ay humihingal. Ang Cruz legacy, ang naging anak ko, pinalaki kita sa anino nito. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Adrian, naunawaan niya ang kanyang sariling pagkagutom, ang kanyang desperadong paghahanap para sa pagmamahal at pagtanggap na inakala niyang natagpuan niya kay Melissa. Ito ay hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa isang puwang sa kanyang puso na hindi kailanman napunan. Ang puwang na iniwan ng isang ama at ang puwang na hindi sinasadyang nalikha ng isang inang abala sa pagbuo ng isang imperyo para sa kanya. Ginawa mo yon para sa akin, ma. Sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay basag na. Para bigyan ako ng kinabukasan na hindi mo naranasan. Pero, ang kapalit ay ang puso mo. Sagot ni Victoria, ang kanyang boses ay bahagyang lumakas dala ng bigat ng emosyon. Nakita kitang masaya kay Melissa at natakot ako na sirain iyon. Kahit alam kong may mali. Doon na bumuhos ang lahat ng pinipigilan ni Adrian. Ang bigat ng pagkakasala na kanyang dinadala ay hindi na niya makayanan. Ako ang may kasalanan, ma. Humikbi siya, hinawakan ng mahigpit ang kamay ng ina. Ako ang naging bulag. Pinili kong huwag makinig sa'yo. Pinili kong maniwala sa isang magandang kasinungalingan kaysa harapin ang isang masakit na katotohanan. Halos mamatay ka dahil sa akin. Inaasahan niya ang galit, ang panunumbat. Ngunit sa halip, ginamit ni Victoria ang lahat ng kanyang natitirang lakas para higpitan ang hawak sa kamay niya. Tinitigan niya ang kanyang anak, ang kanyang mga mata,
ay puno ng walang hanggang pagmamahal. At sa pinakamalinaw at pinakamatatag na boses na nagawa niya mula nang mangyari ang insidente, sinabi niya ang mga salitang tuluyang bumasag at kasabay na bumuo sa puso ni Adrian. Hindi, iyon ang kasalanan mo. Huminga siya ng malalim. Ang kasalanan ko ay ang hindi ko pagpapaalam sa iyo araw-araw na sapat ka na hindi mo kailangang maghanap ng pagmamahal sa labas. Dahil nandito lang ako, ang pagmamahal ko para sa iyo. Iyon na, ang mga salitang hindi nasabi sa loob ng maraming taon. Ang pag-amin ng mga pagkukulang, ang pag-aalay ng kapatawaran. Niyakap ni Adrian ang kanyang ina, ang kanilang mga luha ay naghahalo. Sa yakap na yon, hindi na sila ang makapangyarihang CEO at ang matapang na matriarka. Sila ay isang ina at isang anak lamang na sa wakas ay natagpuan muli ang isa't isa sa gitna ng mga guho. Ang mga pader na itinayo ng panahon ng tagumpay at ng mga hindi nasabing damdamin ay tuluyan ng gumuho. At sa lugar nito, isang bagong pundasyon ang nagsimulang mabuo, isang pundasyon na hindi gawa sa pera o kapangyarihan, kundi sa dalisay at matatag na pagmamahal na sa wakas ay nabigyan na ng boses. Lumipas ang ilang linggo. Ang boses ni Victoria ay unti-unting lumakas sa bawat araw na lumilipas kasabay ng paglakas ng kanyang katawan. Malapit na siyang payagang umuwi. Ang silid sa ospital na dating naging simbolo ng lagim ay naging isang santuwaryo ng kanilang paghilom. Dito muli nilang binuo ang kanilang relasyon, salita sa bawat salita, alaala sa bawat alaala. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila, dumating si James Ocampo. Ang kanyang karaniwang seryosong mukha ay may bahid ng pag-aalinlangan. Tita Victoria Adrian, may mahalaga tayong pag-uusapan. Sabi niya inilapag ang kanyang briefcase. Agad na naging alerto si Adrian. Tungkol ba ito sa kaso? Tumango si James. Ang abogado ni Melissa ay nakipag-ugnayan sa piskal. Nag-aalok sila ng plea deal. Ang pangalan ni Melissa ay tila nagpabigat sa hangin. Ilang linggo na rin nilang hindi ito pinag-uusapan, isang hindi nakasulat na kasunduan na huwag munang hawakan ng sugat habang ito'y naghihilom pa. Anong klaseng deal? Tanong ni Adrian. Ang kanyang boses ay naging malamig. Aaminin niya ang kasalanan sa mas mababang kaso, frustrated homicide, sa halip na attempted murder. Paliwanag ni James. Kapag ginawa niya yon, hindi na dadaan sa buong paglilitis. Ang sentensya ay magiging mas maikli, posibleng 7 hanggang 10 taon sa bilangguan sa halip na habambuhay na pagkakakulong. Natahimik si Adrian. Ang isang bahagi niya ay gustong makita si Melissa na mabulok sa kulungan habang buhay. Gusto niyang maranasan nito ang bawat onsa ng sakit at takot na idinulot nito sa kanila. Gusto niya ng katarungan sa pinakamatinding paraan nito. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, tumingin siya sa kanyang ina. Si Victoria ay nakikinig ng mabuti, ang kanyang mukha ay kalmado at hindi mabasa. Ano sa tingin mo, ma? Tanong ni Adrian. Ang kanyang boses ay mas malambot na ngayon. Ikaw ang biktima dito. Ikaw ang magdedesisyon. Huminga ng malalim si Victoria. Tumingin siya kay James at pagkatapos ay sa kanyang anak. Ang kanyang boses, bagamat hindi pa ganap na malakas, ay may bigat ng karunungan. Ayoko ng paglilitis, James. Mahinahon niyang sabi. Nagulat si Adrian. Pero ma, hindi ba't gusto nating mapanagot siya? Harapin siya sa korte, ipakita sa lahat ang ginawa niya. Umiling si Victoria. Anak, ang isang paglilitis ay magiging isang sirko. Bubuksan nitong muli ang lahat ng sugat. Ang media, ang mga tanong, ang paulit-ulit na pagsasalaysay ng gabing iyon. Hindi iyon katarungan. Iyon ay isang anyo ng pagpapahirap para sa atin. Tinitigan niya ang kanyang anak, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. At para saan? Para mapatunayan ang isang bagay na alam na nating totoo.
para bigyan siya ng entablado, para muling magsinungaling at magdrama. Hindi. Ang gusto ko ay kapayapaan. Pero 10 taon lang. Giit ni Adrian, ang galit ay nagsisimulang bumalik. Pagkatapos ng ginawa niya sa'yo, ang pinakamalaking parusa para kay Melissa ay hindi ang bilangguan, Adrian. Sabi ni Victoria, ang kanyang boses ay nanatiling matatag. Ang parusa niya ay ang mabuhay araw-araw, dala ang bigat ng kanyang ginawa. Ang mabuhay dala ang kaalaman na dahil sa desperasyon, sinira niya ang buhay ng ibang tao at higit sa lahat, sinira niya ang sarili niya. Walang pader ng kulungan ang makakapantay sa bigat ng parusang iyon. Natahimik ang silid. Ang mga salita ni Victoria ay tumagos sa galit ni Adrian na tila tubig na pumapatay sa apoy. May isa pa siyang sinabi, isang bagay na lalong ikinagulat ni na Adrian at James. James, sabi ni Victoria, gusto kong gumawa ka ng isang anonymous trust fund. Isang trust fund, tita? Naguguluhang tanong ni James. Para sa kapatid ni Melissa, si Mia. Paglilinaw ni Victoria. Sapat na pondo para masakop ang kanyang transplant at ang kanyang paggaling. Siguraduhin mong hindi matutunton pabalik sa atin, kahit kailan. Ma, hindi makapaniwalang sabi ni Adrian. Bakit pagkatapos ng lahat? Tumingin si Victoria sa kanyang anak, ang kanyang mga mata ay lumambot. Dahil ang batang iyon ay walang kasalanan, Adrian. Siya ay biktima rin sa ibang paraan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinukonsinti mo ang kasalanan. Ito ay nangangahulugang pinipili mong huwag nang magdala ng galit. Ang pagtulong sa batang iyon ang paraan ko para palayain ang sarili ko sa huling hibla ng galit na nararamdaman ko. Ang pagpapatawad, pagpapatuloy niya ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa atin, para makahakbang tayo pasulong. Tinitigan ni Adrian ang kanyang ina, puno ng pagkamangha. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng karahasan at pagkakanulo, ang puso ni Victoria ay nanatiling buo, may kakayahang magpakita ng habag sa gitna ng sakit. Ito ang tunay na lakas. Ito ang tunay na legacy ng pamilya Cruz. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit sa puso ni Adrian ay naglaho. Napalitan ito ng isang malalim na paggalang at pagmamahal para sa babaeng nasa harapan niya. Tumingin siya kay James at tumango, isang pinal na desisyon. Gawin mo ang sinabi ng nanay ko. Tanggapin natin ang plea deal at ayusin mo ang trust fund. Tumango si James, isang maliit na ngiti ng paghanga ang gumuhit sa kanyang labi. Masusunod, tita. Adrian. Nang makaalis si James, ang huling bigat ay tila nawala sa silid. Si Adrian ay lumapit sa kanyang ina at niyakap ito. Salamat, ma, bulong niya. Salamat sa pagtuturo mo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging malakas. Hindi kita tinuturuan, anak. Sagot ni Victoria, hinahaplos ang likod niya. Pinapaalalahanan lang kita kung ano ang nasa puso mo na. Ang katarungan na unawaan ni Adrian ay may maraming mukha. At minsan, ang pinakamataas na anyo nito ay hindi paghihiganti, kundi pagpapalaya. 6 na buwan ang lumipas. Ang malamig at artipisyal na hangin ng ospital ay napalitan na ng mainit na simoy ng hangin at amoy ng sariwang lupa. Ang penthouse sa Makati, kasama ang mga salaming bintana at malamig na marmol na sahig, ay ipinagbili na. Sa halip, pinili nilang bumalik sa lumang bahay ng mga Cruz sa isang tahimik na subdivision sa Quezon City, ang bahay kung saan lumaki si Adrian, puno ng mga alaala, ng pagkabata at ng halakhak na matagal nang nawala. Si Victoria ay ganap ng magaling. Ang kanyang boses ay bumalik na sa dati nitong sigla at ang kanyang lakad ay muli ng may tiwala. Ngunit mayroong pagbabago. Ang bakal na awtoridad sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mas malambot,
mas mapagmasid na kislap. Mas madalas na siyang ngumingiti ngayon. Si Adrian naman ay ibang tao na. Nagbitiw na siya bilang CEO at sa halip ay kinuha ang posisyon bilang chairman of the board. Hindi na siya nasasangkot sa pang-araw-araw na operasyon. Ang kanyang mga araw ay hindi na puno ng sunod-sunod na meeting, kundi ng mga tahimik na sandali. Isang hapon, natagpuan niya ang kanyang ina sa hardin sa likod bahay. Ito ang paboritong lugar ni Victoria. Dito sa gitna ng mga namumulaklak na rosas at mga halamang gamot, tila siya nakahanap ng kapayapaan. Ang ganda ng mga orkidyas mo, ma. Sabi ni Adrian, lumapit habang may dalang 2 tasa ng mainit na tsa. Salamat, anak. Sagot ni Victoria, tinanggap ang tasa. Kailangan lang talaga nila ng pasensya at tamang pag-aalaga. Naupo sila sa isang lumang bench na yari sa kahoy sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Sa loob ng ilang minuto, tahimik lang silang uminom ng tsaa, pinapanood ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Dumating ang sulat kanina, sabi ni Adrian bumasag sa katahimikan. Tumingin si Victoria sa kanya. Kinuha ni Adrian ang isang sobre mula sa kanyang bulsa. Walang pangalan ng nagpadala, walang return address. Binuksan niya ito at inilabas ang isang litrato. Isang larawan ni Mia Flores. Nakangiti ito, mas malusog na ngayon at nakatayo sa harap ng isang bintana na may tanawin ng mga puno. Sa likod ng litrato, may isang salitang nakasulat sa kamay. Salamat. Tinitigan nilang dalawa ang litrato. Walang sino man ang nagsalita. Hindi na kailangan. Ito ang pagsasara ng isang kabanata na puno ng sakit. Isang tahimik na pag-amin mula sa isang lugar na malayo. Isang pasasalamat na hindi nila hiniling ngunit kanilang natanggap. Sana maging maayos siya. Mahinang sabi ni Victoria, ibinalik ang litrato kay Adrian. Magiging maayos siya. Sagot ni Adrian. Itinabi niya ang sulat at muling tumingin sa hardin. Naaalala ko dati, ma. Palagi kong iniisip na ang success ay tungkol sa pagpapalaki ng imperyo. Mas malaking sales, mas maraming branch, mas mataas na stock price. Iyon ang akala kong legacy na iiwan ko. Ngumiti si Victoria. At ano na ngayon? Tumingin si Adrian sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong tuklas na kaliwanagan. Ngayon naiintindihan ko na. Ang imperyo ay hindi isang gusali o isang numero sa bank account. Ang imperyo ay ito. Iginuhit niya ng tingin ang paligid, ang mga halaman, ang bahay ang papalubog na araw. At pagkatapos ang kanyang tingin ay bumalik sa kanyang ina. Ang imperyo ay ang mga umaga na may kasama akong magkape. Ang mga hapon na may kasama akong magdilig ng halaman. Ang mga gabing alam kong hindi ako nag-iisa. Ang imperyo pala ay ang oras. Oras na ginugugol kasama ang mga taong mahalaga sa'yo. Hinawakan ni Victoria ang kamay ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha ng kaligayahan. Matagal kong hinintay na maintindihan mo yan, anak. Naging bulag ako, ma. Pag-amin ni Adrian. Hinabol ko ang lahat ng bagay sa labas. Hindi ko napansin na ang lahat ng kailangan ko ay nandito na pala sa loob. Hindi ka naging bulag, pagtatama ni Victoria. Naligaw ka lang. At kung minsan kailangan nating maligaw para matagpuan ang tamang daan pabalik. Nagpatuloy ang paglubog ng araw at ang mga ilaw mula sa mga kalapit na bahay ay isa-isang nagsimulang sumindi na parang mga alitap-tap. Sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan ng kanilang hardin, naramdaman ni Adrian ang isang kapayapaan na hindi kayang bilhin ng lahat ng pera sa mundo. Ang mga sugat ng pagkakanulo ay naroon pa rin ngunit hindi na sila masakit. Sila ay mga peklat na lamang isang paalala ng isang masakit na aral na nagdala sa kanya sa lugar na ito, sa tabi ng kanyang ina, sa ilalim ng isang puno ng mangga
Hawak ang isang tasa ng tsa sa gitna ng isang imperyong hindi nasusukat ng yaman kundi ng pagmamahal. Nawala sa kanya ang lahat ng inakala niyang gusto niya para lang matagpuan ang lahat ng bagay na tunay niyang kailangan. At sa bagong simula na ito iyon ay higit pa sa sapat. 1 taon pagkatapos lisanin ni Victoria ang ospital, ang buhay sa lumang bahay sa Quezon City ay nagpatuloy sa isang mapayapang ritmo. Ang umaga ay para sa kape at pagbabasa ng dyaryo sa hardin. Ang hapon ay para sa mga lumang pelikula at mga kwentuhan. Si Adrian, sa unang pagkakataon, ay natutong huminga. Ngunit ang anino ng nakaraan, lalo na ng imperyong kanilang binuo, ay laging nariyan. Isang Miyerkules ng hapon, habang tinutulungan ni Adrian ang kanyang ina sa pag-aayos ng mga paso ng rosas, tumunog ang kanyang telepono. Si James Ocampo, bihira nang tumawag si James para sa trabaho, maliban kung ito'y sukdulang importante. Adrian, sabi ni James sa kabilang linya ang kanyang boses, ay may tensyon na hindi maitago. Kailangan mong buksan ang TV, kahit anong news channel. Ngayon na. May kumalabog sa dibdib ni Adrian. Pumasok siya sa sala, sinundan ng nag-aalalang tingin ni Victoria. Binuksan niya ang telebisyon. Ang breaking news ay bumulaga sa kanya, ang logo ng Cruz Legacy Foods ay nasa likod ng news anchor. Higit 20 katao kabilang ang ilang mga bata ang isinugod sa ospital sa Laguna dahil sa hinihinalang food poisoning. Ang lahat ng biktima ay sinasabing kumain ng bagong produkto ng Cruz Legacy, ang Fiesta Hamonado, Longganisa. Nanlamig si Adrian. Ang Fiesta Hamonado Longganisa ay ang bagong produktong inilunsad nila 3 buwan na ang nakalipas, isang proyektong inaprobahan niya bago pa man siya mag-leave. Adrian, anong nangyayari? Tanong ni Victoria lumapit sa kanyang tabi. Ang muka ay namumutla. Ang telepono ni Adrian ay muling tumunog. Sunod-sunod na tawag mula sa mga miyembro ng board. Ang stock market, ayon sa news ticker sa ilalim ng screen, ay nagpapakita ng matinding pagbagsak sa presyo ng kanilang shares. Ang kapayapaang kanyang iningatan sa loob ng 1 taon ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na dagundong ng krisis. Ang lumang Adrian sa loob niya ay gustong sumigaw magmando at agad na pumunta sa opisina. Ngunit huminga siya ng malalim at tumingin sa kanyang ina. "Hindi ko alam, Ma." Sabi niya, pinipilit na maging kalmado. "Pero alamin natin." Kinagabihan ng kanilang bahay ay naging isang war room. Si James ay naroon kasama ang acting CEO na si Mr. Sandoval, na pawis at hindi mapakali. "Ang supplier natin sa Laguna, mukhang sila ang may problema." Sabi ni Sandoval, "Maari nating isisi sa kanila ang lahat. Maglabas tayo ng statement sabihing isolated case ito at babayaran na lang natin ang mga biktima para manahimik." Iyon ang gagawin ng lumang Adrian. Mabilis mabisa at pinoprotektahan ang kumpanya sa anumang halaga. Ngunit habang nakikinig siya, nakita niya ang pagkadismaya sa mukha ng kanyang ina. "Hindi," sabi ni Victoria, ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. "Hindi natin itatago ang pangalan ng Cruz sa likod ng ibang tao. Tayo ang nagbenta ng produktong iyon. Responsibilidad natin ito." Sa gitna ng kaguluhan, isang katulong ang lumapit kay Adrian. May dalang isang sobre. "Sir, may nag-iwan po sa gate." Ang sulat ay galing sa isang social worker mula sa isang bahay ampunan. Kakaiba, ngunit binuksan pa rin ito ni Adrian. Sa loob, may isang maikling liham at isang litrato. "Mr. Cruz, hindi po namin kayo kilala at hindi rin po namin alam kung bakit ninyo ito ginagawa. Ngunit ang anonymous donation na nagligtas sa buhay ni Mia Flores, 1 taon na ang nakalipas, ay nagbigay inspirasyon sa kanya. Ngayon, siya po ay isa sa aming pinakamasipag na volunteer. Tinutulungan ang mga batang may sakit. Naisip ko lang po na baka gusto ninyong malaman na ang kabutihan ninyo ay patuloy na namumunga." Sa litrato si Mia ay nakangiti.
Nagbabasa ng libro para sa isang maliit na bata. Tinitigan ni Adrian ang litrato. Sa gitna ng isang krisis na tungkol sa kasakiman at kapabayaan, isang paalala ng dalisay na kabutihan ang dumating. Isang paalala ng desisyon ng kanyang ina. Isang paalala kung ano ang tunay na mahalaga. Ibinalik niya ang kanyang tingin sa mga nag-aantay na executive. Ang pag-aalinlangan sa kanyang muka ay nawala na palitan ng isang kalmadong determinasyon na hindi pa nila nakikita dati. Mr. Sandoval, James, sabi niya, kansilahin niyo ang lahat ng press release. Tumawag kayo ng isang emergency board meeting para bukas ng umaga. Mayroon akong ibang plano. Tumingin siya sa kanyang ina at isang tahimik na pag-unawa ang namagitan sa kanila. Ang unos ay nagbabalik, ngunit sa pagkakataong ito, haharapin nila ito ng magkasama. Ang conference room ay muling napuno ng tensyon, ngunit sa pagkakataong ito, si Adrian ay pisikal na, naroon nakatayo sa unahan ng mesa. Sa kanyang tabi sa isang malaking screen ay ang mukha ni Victoria nakikilahok sa pamamagitan ng video call mula sa kanilang bahay. Hindi tayo magsisihan. Simula ni Adrian ang kanyang boses ay may awtoridad na matagal nang hindi naririnig ng board, ngunit ngayon ay may kasama itong bigat ng karunungan. Isang pagkakamali ang nangyari. Ang tanong ay kung paano natin ito itatama. Inilatag ni Mr. Sandoval ang plano ng legal team, limitahan ng pinsala, bayaran ang mga biktima at ituro ang sisi sa supplier, ang karaniwang corporate playbook. Hindi natin gagawin yan, mariing, sabi ni Adrian. Inilatag niya ang kanyang plano na bawat punto ay tila isang kabaliwan mula sa pananaw ng negosyo. Una, sabi niya, maglalabas tayo ng isang public apology. Ako mismo ang haharap sa media. Aaminin natin ang buong responsibilidad. Pangalawa, i-recall natin ang lahat ng produkto ng Fiesta Hamonado Longganisa sa buong bansa, hindi lang sa Laguna. Pangatlo, personal nating pupuntahan ang bawat pamilya ng biktima, hindi para mag-alok ng pera, para manahimik, kundi para humingi ng tawad at siguraduhing sasagutin natin ang lahat ng kanilang gastusin medikal at higit pa. At pang-apat, ititigil natin ang kontrata sa supplier na yon at magsasagawa tayo ng isang buong-buong investigasyon sa lahat ng ating proseso, kahit na mga hulugan ito ng pagkalugi sa quarter na ito. Isang miyembro ng board ang tumayo. Adrian, financial suicide. Yan. Ang pag-amin ng buong responsibilidad ay magbubukas sa atin sa daan-daang demanda. Masisira ang pangalan ng kumpanya. Ang pangalan ng kumpanya ay mas masisira kung magtatago tayo na parang mga duwag. Sagot ni Adrian, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa silid. Ang apelidong Cruz ay minsang nadungisan ng piliin ng tatay ko ang shortcut kaysa sa kalidad. Itinayo ng nanay ko ang imperyong ito mula sa abo ng kahihiyang yon sa pundasyon ng tiwala at integridad. Hindi ko hahayaang gumuho ang pundasyong yon para lang sa isang quarter ng magandang kita. Sa sandaling iyon, nagsalita si Victoria mula sa screen. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit makapangyarihan. Ang pamana ng Cruz Legacy ay hindi ang pera sa ating bangko, sabi niya sa buong board. Ito ay ang tiwala ng bawat pamilyang Pilipino na naghahain ng ating pagkain sa kanilang mesa. Kung ang tiwalang yon ay masisira, wala nang halaga ang lahat ng ating pera. Buo ang suporta ko sa plano ng aking anak. Ang kanyang mga salita ang nagpatahimik sa lahat. Isa-isang tumango ang mga miyembro ng board na pagtanto na hindi ito isang simpleng business decision, kundi isang moral na paninindigan. Sa mga sumunod na araw, ginawa ni Adrian ang lahat ng kanyang sinabi. Hinarap niya ang galit ng media binisita, ang mga pamilya, sa ospital, at tiniis ang pagbagsak ng kanilang stock. Ito ay mahirap. Ito ay nakakapagod.
Ngunit sa bawat paghingi niya ng tawad sa bawat pamilyang kanyang tinulungan, naramdaman niyang mas gumagaan ang kanyang pakiramdam. Isang gabi pag-uwi niya, naabutan niya ang kanyang ina sa hardin nagdidilig. "Kumusta ang araw mo?" tanong ni Victoria. "Nakakapagod," sagot ni Adrian umupo sa bench. "Pero sa unang pagkakataon, mapakiramdam ko tama ang ginagawa ko. Hindi lang para sa kumpanya, kundi para sa sarili ko." Isang di inaasahang bagay ang nangyari. Ang publiko na sa una ay galit ay nagsimulang makita ang kanilang sinseridad, ang kanilang pag-amin at buong responsibilidad sa isang mundong puno ng pagtuturuan ay naging isang pambihirang gawa ng katapangan. Ang mga social media post na dating puno ng galit ay napalitan ng mga komento ng paghanga. Ang tiwala na inakala nilang gumuho ay nagsimulang bumalik mas matatag pa kaysa dati. Habang papalubog ang araw, tumingin si Adrian sa kanyang ina. Ang kanilang imperyo ay nayanig ngunit hindi gumuho dahil natuklasan nila na ang tunay nitong pundasyon ay hindi nakasalalay sa mga pabrika o sa stock market. Ang tunay na pamana ay ang kakayahang harapin ang kadiliman hindi sa pamamagitan ng pagtatago, kundi sa pamamagitan ng pagpili sa liwanag, gaano man ito kahirap. Hindi na kailangang pumili ni Adrian sa pagitan ng pagiging isang mabuting anak at isang epektibong leader. Natutunan niyang ang dalawa ay iisa. At sa tahimik na hardin na yon sa piling ng kanyang ina, naramdaman niyang sa wakas, siya ay tunay na umuwi.